Mainit pa ang ilaw ng set nang lumabas si Clark mula sa tent. Pero mas mainit ang sigawan ng mga taong naghihintay sa labas ng barricade. Clark! Clark, I love you! Kuya Clark, tigin dito! Huminto siya sandali at matamis na ngumiti sa kanyang fans. Kumaway siya at sa bawat kaway, bagong tilian ang natatanggap niya. Nation's favorite leading man, single, desirable, available. Lahat ng salitang yon parang costume din ni Clark sa industriyang yon. Sir, one more wave! Bulong ng assistant director sa likod niya. Sumunod naman si Clark. Sanay na siyang sumunod. Bahagi yon ng trabaho niya. Ang pakainin ang pantasya ng publiko. Ang ideya na pwede siyang mahalin ng kahit sino dahil wala siyang minamahal. Pero hindi naman yon ang totoo. Sa loob ng dibdib ni Clark, may pangalan na hindi pwedeng isigaw ng kahit sinong fan. Si Angela. 5 taon na silang kasal. 5 taon ng lihim. Hindi niya yun iniisip bilang pagtataksil. Praktikal lang talaga siya. Ganoon ang industriya. May mga leading man na bumabagsak ang career kapag nalaman na may asawa na o girlfriend. Nababawasan ang kilig. Nababawasan ang endorsements. Nababawasan ang pera. Clark, sumakay ka na sa van. Saad ng kanyang PA na si Ate Melay. Bye! Nag-flying kiss pa siya sa mga fans. Balik kayo ah. May mall show ako next week. Sunod kayo ron. Sumakay na siya ng van. Habang umaandar, dumungaw siya sa bintana. May ilang fans pa ring tumatakbo kasabay ng sasakyan. Kumakaway pa rin sa kanya. Oh, shoot! Anniversary namin! Bulalas ni Clark ng maalala. Nanigas ang likod niya. Inabot niyang cellphone at binuksan ang message ng kanyang asawa. Happy anniversary! Ingat sa taping. Maaga kang umuwi ah. Manood tayo ng stage play mamaya ha. Sabi ni Angela. Napapikit si Clark. Clark, okay ka lang? Tanong ni Ate Melay. Umiling siya. Hindi ako okay. Nakalimutan kong anniversary namin ni Angela. Wala siyang kahit anong plano. Wala siyang regalo. Ni hindi siya nakapagpadala ng bulaklak. Buong araw siyang kinain ng schedule, ng eksena, ng kilig na hindi naman para sa totoong buhay niya. Nagsimulang mag-rehearse ang utak niya ng mga palusot. Siguradong magtatampo yun. Kuya, diretso kondo? Tanong ng driver. Hindi po, sa bahay po tayo sa Laguna. Sagot niya naman. Sandali, may bukas pa bang cake shop o flower shop? Sumulyap ang driver sa oras. Late na kuya. Mga sarado na yun. Siyempre, late na. Lahat naman laging late pagdating sa personal niyang buhay. Pagdating niya sa bahay, nagmamadali siyang bumaba. Binuksan niya ang pinto gamit ang duplicate na susi. Walang ilaw sa sala maliban sa dilaw na glow mula sa kusina. Nakita niya agad si Angela, nakaupo sa sahig habang nakasandal sa sofa. May take-out container sa harap nito at kalahati pa lang ang ubos. Sa tabi nun, may maliit na cake na nabibili lang sa grocery store. May kandilang nakatusok na natunaw na sa gilid. Love! Mahinang tawag ni Clark. Lumingon si Angela at mas kinabahan siya sa ngiti nito. Dumating ka na? Kumain ka na? Umiling siya. Hindi pa. Tara, share tayo. Masarap to, promise. Naubusan ako ng oras magluto. Tumawa ito ng mahina. Busy ka. Naisip ko rin na wag na lang tumuloy sa stage play. Nawala ko palang mga ticket natin. Walang sumbat sa tono ni Angela. Pero nandoon ang puwang. Lumapit si Clark at umupo sa harap nito. Angela, I'm sorry. Para saan? Mabilis na sagot nito. Anniversary natin. Nakalimutan ko. Sorry talaga. Tumango si Angela. Happy anniversary. Mas may panahon pa kayong mag-celebrate ng fans mo kaysa sa atin. Kapag meet and greet sa fans, ang bilis. Pero kapag ako, na asawa mo, parang hirap magpa-schedule sa'yo. Kailangan ko pang magbayad o ibuka para lang makasama ka? Anniversary lang naman ang hiningi ko. May tawa sa dulo,
Pero naramdaman ni Clark ang bitak doon. Mas lalo siyang nasasaktan sa mga sinasabi ni Angela. Hindi totoo yan, sabi niya agad. Nakalimutan ko lang. Okay lang, putol ni Angela. Sanay na ako. Huwag ka nang mag-sorry kung paulit-ulit mo lang din naman gagawin. Tiningnan niya ang cake. Maliit na parang pangbata. May nakasulat sa icing na medyo tabingi pa. May nakalagay na Happy 5th Anniversary. Magwi-wish ka pa ba? Tanong ni Angela. Hindi ka pa nagwi-wish? Balik niya. Umiling naman ito. Ikaw muna. Baka magkaiba tayo ng wish. Kumuha si Clark ng kandila. Sinindihan niya gamit ang lighter na galing sa drawer. Kumislap ang maliit na apoy doon. Pumikit siya. Hindi siya nag-wish ng career, hindi ng bagong project, hindi award, isang bagay lang. Huwag sanang mapagod maghintay ang kanyang asawa. Hinipa niya ang kandila at sandali silang natahimik. Kumain sila ng cake. Sinubuan niya ito at ngumanga naman. Pero mas nakakatakot ang kilos na yon ni Angela. Kasi alam niyang pinipigilan nito ang tunay na damdamin. Masarap? Tanong ni Angela. Oo, sagot ni Clark. Tumayo bigla si Angela. Maglalakad lang ako saglit. Ang init dito sa loob. Lalabas muna ako. Kailangan ko lang huminga. Madaling araw na, Angela. Ngumuso ito sa kanya. Okay lang. Kaya ko ang sarili ko. Mag-isa naman ako rito palagi. Hindi naman ako napapahamak. Gagamitin ko ang sasakyan ko. Alam ni Clark na hindi lang init ang dahilan. At alam niyang pwede niya itong pigilan. Pwede niyang yakapin na lang si Angela at suyuin. Pero nakaupo lang siya. Pinanood niyang magsara ang pinto. Sumandal na lang siya sa sofa. Tahimik silang mag-away pero alam niyang mas tumatagal ang ganoong klaseng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Umabot ng linggo bago muling natahimik ang schedule ni Clark. Linggo ng mall shows, endorsements, interviews, photoshoots. Paulit-ulit na ngiti, paulit-ulit na script, paulit-ulit na tanong tungkol sa love life niya na palagi niyang sinasagot ng parehong linya. Busy po ako sa career, wala pang time. Sa bawat beses na binibigkas niya yon, may maliit na bahagi sa dibdib niya na kumikirot. 3 beses niyang tinawagan si Angela sa loob ng isang araw. Hindi naman sumasagot ang kanyang asawa. Kaya nagiiwan na lang siya ng mensahe. Love, sorry, busy lang. Uuwi na ako soon. Palagi na lang kitang i-update sa ginagawa ko. Scene lang, walang reply. Kinabukasan, tinawagan niya ulit habang nasa dressing room. Nag-ring lamang hanggang sa naputol. Kuya Clark, ready na po, sabi ng stylist. Sandali, sagot niya at pilit ginawang kalmado ang sarili. Nag-type siya ulit. Please, sagutin mo ko. I miss you. Ayusin natin ang away natin. I'm sorry, love. Sorry kung nakalimutan ko ang anniversary nating dalawa. Babawi ako sa'yo. Pangako. Binasa ng kanyang asawa pero hindi na naman nag-reply. Parang may pader na tumayo sa pagitan nila na hindi na malaya ni Clark na itinayo niya pala. Dumating ang araw na wala siyang schedule. Unang beses pagkatapos ng 1 buwan. Umupo siya sa kama ng kondo at unang naisip. Uuwi ako. Uuwi na ako. Miss na miss ko na si Angela. Babawi ako. Bulong niya sa sarili. Naligo si Clark ng mabilis. Nagbihis ng simpleng hoodie at cap. Bago umalis, dumaan siya sa flower shop sa baba ng condo building. Hindi siya nag-alala roon dahil hindi naman chismosa ang may-ari ng flower shop. Sir, anong gusto ninyo? Tanong ng tindera. Tiningnan niya ang mga bulaklak. Wala naman kasing specific na favorite ang pagbibigyan ko. Anong favorite ng babae kapag nagsasorry ka? Tumawa naman ang owner. Depende kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Napakamot si Clark. Malaki. Roses? Sagot nito agad. Classic roses na lang. Then, haluan natin ng baby breaths. Tumango siya. Sige, yung pinakamalaki. Habang hawak niya ang bouquet, parang gumaan ang dibdib niya. Ini-imagine niya si Angela na matatawa, magbibiro,
Magagalit ng kaunti at pagkatapos ay yayakap sa kanya. Ganoon naman sila palagi. Nag-aaway, nagkakaayos, pero pagdating niya sa bahay, may kakaibang pakiramdam agad. Kumunot ang noo niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. "Angela!" tawag niya. Pumasok si Clark at doon niya nakita. Nakababa ang mga maleta sa sala. May kahon sa sahig, mga damit na nakatiklop, mga frame na wala ng laman sa dingding. Nakatayo si Angela sa gitna at may hawak na sweater. "Anong ginagawa mo?" Mahina niyang tanong. "Saan ka pupunta, love?" Lumingon si Angela. Wala na ang pilit na ngiti. Wala na ang pilit na saya. Pagod lang ang nakita niya sa mukha nito. "Aalis na ako," sabi ni Angela. Hindi agad pumasok sa utak niya ang salitang yon. Aalis? Saan ka pupunta? Magbabakasyon ka? Sasama ako. Angela, bakasyon ko ngayon." "Kahit saan," sagot ni Angela. "Basta hindi na dito at hindi ka sasama kasi hindi naman kita kailangan, Clark." Parang mas lalong bumigat ang mga dala niyang bulaklak. "Anong ibig mong sabihin? Asawa mo ko, Angela. Sasama ako sa'yo. Kung saan mo man gustong pumunta. Eto, bumili ako ng flowers para sa'yo." Tumigil si Angela sa pagtitiklop. Tumingin ito sa kanya ng diretso. "Clark, gusto ko nang makipaghiwalay." Parang may sumabog sa tenga niya. Hindi. Hindi, pag-uusapan lang natin to. Hindi pwedeng hiwalay agad ang solusyon mo. Hindi mo na ba ako mahal?" "Nakapagdesisyon na ako sa sarili ko," sagot ni Angela. "Pagod na ako, ayoko na. Paulit-ulit na lang tayong ganito. Sa tingin mo ba may patutunguhan pa ang pagsasama nating dalawa? Asawa kita pero sa bawat araw, pakiramdam ko, wala naman talaga." Lumapit siya rito at ibinaba ang mga bulaklak sa sofa. Puno ng pagsusumamo ang mga mata na tinitingnan niya ang kanyang asawa. "Love, sorry. Busy lang ako nitong mga nakaraan. Babawi ako. Tingnan mo para sa'yo. Nagdala ko ng bulaklak. Please, I'm sorry. Give me a chance. Babawi ako sa'yo. I love you." Tiningnan ni Angela ang mga bulaklak pero wala na itong reaksyon. Para bang naubos na ito dahil sa kanya. "Late ka na," sabi niya. Hindi pa," sagot ni Clark. Pwede pa nating ayusin to." Pero umiling si Angela. "Ayoko na. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko na lang mamuhay na wala ka." Nanikip ang dibdib ni Clark. "Nagpapakahirap ako para sa atin. Para sa future natin." "Pangarap mo lang yan. Hindi ko pangarap yan. Sinuportahan kita kasi mahal kita. Pero pagod na ako. Malungkot ako, Clark." Mahinahong sagot ni Angela. "Hindi mo ba nakikita? Mag-isa ako dito. Araw-araw, gabi-gabi." Napalunok si Clark. "Pansamantala lang naman to." 3 taon na yung pansamantala. Sa 2 years na kasal tayong dalawa, kahit may nawala sa atin, nakukuha ko pa rin maging masaya. Pero pagkatapos ng 3 taon, pagkatapos mong sumikat na artista, hindi ko alam kung may asawa pa ba ako, Clark. At ayoko na palagi na lang ako nag-iisip sa mga nangyayari sa buhay mo." Wala siyang maisagot. "Naalala mo ba yung baby natin?" bulong ni Angela. Angela," mahina niyang sabi. "Ilang buwan lang siya sa mundo." Patuloy nito. "Tapos wala na. Pinanghawakan ko yon, ang mga pangako mo sa akin magkasama tayong dalawa. Sabi ko, okay lang. May asawa ako, may pamilya ako, may dahilan ako para magpatuloy." Lumapit siya pero umatras si Angela. "Huwag ka nang lumapit, Clark. Ayoko na." Nangilid ang kanyang mga luha. "Angela naman, alam mo kung bakit tayo nagpakasal?" tanong ni Angela. "Dahil mahal natin ang isa't isa," sagot niya agad. "Hindi," sabi nito. "Dahil buntis ako noon." "Hindi totoo yan." Hindi niya napigilang sigaw. 5 taon na tayong kasal. Kahit wala yun, ikakasal pa rin tayo. Matagal ko nang gusto kong pakasalan. Nauna lang ang anak natin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam mo yan, Angela. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit iiwan mo ko ngayon." Natahimik si Angela. Tumingin ito sa kanya na parang estranghero.
Bakit hindi mo maintindihan? Clark, dapat alam mo kung bakit kita iiwan. Alam mo kung anong ginawa mo sa akin. Alam mo kung saan ka nagkulang. Wala na akong maramdaman. Nakagapos lang ako sa'yo, Clark. Pero parang walang nangyayari sa pagsasama natin. Sinuko ko ang lahat ng mga bagay na gusto ko para sa'yo. Pero sa bandang huli, parang tumigil ang mundo ko nang minahal kita. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Love, please. Bulong ni Clark at halos magmakaawa na. Ayusin natin. Magbabago ako. Pagod na ako sa mga pangako mo. Sagot ni Angela. Gusto ko na ng annulment. Nanlaki ang mata niya. Angela, hindi ka seryoso rito. Seryoso ako. Nagagalit ka lang. Sabi ni Clark at tumulo na ang mga luha. Lilipas din to. Nagtatampo ka lang. Umiling si Angela. Hindi na to tampo. Desisyon na to na gusto ko nang gawin para sa sarili ko. Ibigay mo na lang sa akin yon kasi gusto ko talaga ng annulment. Uminit ang ulo niya. Pagkatapos ng lahat, ganun mo na lang itatapon. May ibang lalaki ka ba? Wala. Wala akong ibang lalaki. Bakit? Sa tingin mo ba maghahanap ako? Hindi ako ganong klase ng babae, Clark. Hindi ko itinatapon ang pinagsamahan nating dalawa. Hindi rin ako naghanap ng iba. Pinapalaya ko lang ang sarili ko kasi pagod na ako. Mas mabuting maghiwalay na lang tayong dalawa. Mas mabuti? Angela, walang mabuti sa paghihiwalay nating dalawa kung iiwan mo ko. Singhal ni Clark. Mapait na napangiti ang kanyang asawa. At least, hindi na ako magpapanggap. Hindi na ako asawa ng lalaking nagpapanggap na single sa harap ng publiko. Dapat maghiwalay tayo para mas madali sa career mo. Tumama yon ng diretso sa konsensya niya. 3 years, Clark. Dagdag nito. 3 taon kitang pinapanood na umarte na wala kang asawa. Nakinikilig sa iba para sa kamera. Na minamahal ng bayan habang ako nakatago sa bahay at sa buhay mo. Daig ko pa yata ang kabit mo. Wala siyang masabi. Alam niyang napabayaan niya ang kanyang asawa. Pero sapat na ba yun para iwan siya? Ngayon, patuloy ni Angela. Totoo na. Single ka na ulit? Mas madali na, diba? Hindi ko gusto to. Sigaw niya. Isinara ni Angela ang maleta. Tumunog ang zipper na parang huling linya ng usapan nila yon. Lumapit pa siya rito at hinawakan ito sa braso. Please, huwag kang umalis. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Goodbye, Clark. Sabi ni Angela at marahang hinaplos ang mukha niya. Lilipat ako sa dati kong bahay. Magkita na lang tayo para sa annulment. Sana, kahit man lang doon, may time ka. Binuhat nito ang mga maleta. Dumaan sa tabi niya na parang wala lang. Paunti-unti nitong sinasakay ang mga gamit sa sasakyan nito at wala siyang magawa kundi ang tumayo lang. At sa loob ng ilang minuto, wala na ang kanyang asawa. Sumara ang pinto ng tahimik. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang umiiyak. At wala siyang magawa kundi panoorin kung paano nawala ang lahat ng parang wala lang. Dapat nasa airport sila kinabukasan. Nakapak na ang mga maleta. May itinerary na dapat sa phone ni Angela. May selfie dapat sila sa check-in counter na ipopost niya sa dummy account na sila lang ang nakakakita. Dapat bakasyon nila yon, pero nagising si Clark sa sofa at hindi sa kama. Masakit ang ulo niya, mabigat ang katawan, amoy alak din siya. May mga bote sa mesa, baso sa sahig at jacket niyang nakasabit sa armrests. At saka bumalik ang alaala niya. Umalis si Angela, hindi yun panaginip. Clark, dahan-dahan, sabi ng manager niyang si Paulo mula sa kusina. Nalingon niya ito. Nandoon din ang personal assistant niya na si Ate Melay. Nakaupo sa sahig, may hawak na tubig at gamot. Gabi na? Paos na tanong ni Clark. Umaga na, sagot ni Paulo. Tiningnan niya ang orasan. 10:47 a.m. na. Dapat nasa biyahe na sila ngayon. Dapat magkatabi sila ng asawa niya sa eroplano. Dapat natutulog si Angela sa balikat niya.
Bigla siyang napayuko at napahawak sa mukha. "Clark!" Mahinang tawag ni Ate Melay. "Tubig!" Tinanggap niya ang baso pero nanginginig ang kamay niya. Uminom siya pero parang hindi nababawasan ang uhaw sa kanyang dibdib. "Nasaan siya?" Tanong niya bigla. "Nasaan si Angela? Bumalik na ba? Hindi ako matitiis nun." Hindi sumagot agad si Paulo. Tumingin muna ito kay Ate Melay. "Clark, tinawagan mo kami kasi sabi mo gusto mo ng kainuman. Nalaman namin ang problema mo. Alam mo naman, baka bumalik siya." Putol niya. Baka nasa labas lang. Baka hindi siya bumalik." Mahinang sabi ni Ate Melay. Parang may sumuntok sa sikmura niya. Tumayo siya bigla at natumba ang baso. "Hindi pwede. Hindi siya pwedeng umalis ng ganun lang. Asawa ko si Angela. Anong tingin niya sa akin? Sa tingin niya ba, mabilis siyang makakawala sa akin? Magkita na lang daw kami para sa annulment." Mapaklang tumawa si Clark. "Pues, pagtataguan ko siya. Hindi ako sasama sa pag-aasikaso ng annulment na yon. Akong pinakasalan niya, kaya sa akin siya kasal habang buhay." Maniga siya. Lumakad siya papunta sa pinto, pero hinawakan siya ni Paulo sa braso. "Clark, stop! Bitiwan mo ako." Sigaw niya. "Asawa ko yun. Pupuntahan ko. Susuyuin ko para bumalik." "Alam ko," sagot ni Paulo. Kalmado pero mariin ang boses. "At kaibigan mo rin kami. Kaya ka namin pinipigilan." Napahinga siya ng mabigat. Hindi ko kaya na wala siya. Luluhod ako, magmamakaawa ako. Kahit ano, alam ko rin naman kasing kasalanan ko. Nagkulang ako sa kanya ng sobra." Umupo siya ulit at hindi niya na napigilan. Umiyak siya at umalpas ang mga basag na hikbi. Wala na siyang pakialam kung nakikita ni na Paulo at Ate Melay. "Iniwan niya ako," paulit-ulit niyang sabi. Nakatayo lang si Paulo sa harap niya, nakahawak sa balikat niya. Si Ate Melay ay tahimik na umiiyak din sa gilid. "Ginawa ko naman ang lahat," sabi ni Clark. "Para sa amin, para sa future naming dalawa." "Clark," mahinang sabi ng manager, "minsan hindi future ang kailangan ng tao. Presence mo lang." Tumawa siya ng mapait. "Late ko nang nalaman. Akala ko kasi masaya siyang suportahan ang ginagawa ko. Naipon na pala ng naipon ng tampo. Ang galing niya kasing magpanggap ng emosyon niya." Humagulgol siya ulit. Yumuko hanggang halos sumayad ang noo sa tuhod niya. "Dapat, hindi ko siya hinayaang umalis. Dapat pinigilan ko siya." Lumipas ang oras na puro hikbi lang siya. Uminom siya ulit ng alak. "Enough," sabi ni Paulo, sinusubukang kunin ang bote. "Hayaan mo ako," sigaw ni Clark. "Wala na nga siya." Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumigil silang lahat. Tinitigan niyang screen at may tumatawag na unknown number. Hindi niya na sana sasagutin pero may kung anong kumurot sa dibdib niya. Sinagot yon ni Clark. "Hello? Kamag-anak po ba kayo ni Angela Mendez?" Boses ng babae sa kabilang linya. Nanigas siya. "Oo, asawa ko. Bakit?" "Naaksidente po siya," sabi ng boses. "Nasa ospital siya ngayon, critical ang kondisyon. Kailangan po kayo rito as soon as possible. Kailangan na po kasi siyang ilagay sa ICU," sabi ni Doc. "Malala po ang kondisyon niya mula sa nangyaring aksidente." Ano?" Bulong niya. "Nabangga po ang sinasakyan niyang taxi. Kailangan pong ilagay sa intensive care unit ang pasyente. Kailangan po ng immediate family. Sa Mederazo Hospital po siya na isugod." Umawang ang bibig ni Clark. Nanginig ang mga kamay niya. "Clark?" Sigaw ni Ate Melay. "Anong nangyari?" Hindi siya makahinga. "Naaksidente siya. Ang asawa ko si Angela nasa ospital." Tumayo siya agad at hinanap ang susi ng kotse. "Pupunta ako. Ngayon na. Kailangan ako ng asawa ko." Pero hinarangan siya ni Paulo. "Hindi ka pwedeng pumunta." Tumingin siya rito na parang hindi niya narinig ng tama. "Ano? Hindi ka pwedeng pumunta?" Ulit ng manager. "May makakakita sa'yo." Nagwala si Clark. "Wala akong pakialam. Mamamatay ang asawa ko, critical daw ang kondisyon niya." "Clark!" Sigaw pabalik ni Paulo. "Mag-isip ko nga.
Hindi alam ng lahat na mag-asawa kayo. Dudumugin ka ng fans mo ron kapag nakita ka. Wala akong pakialam sa career ko ngayon. Asawa ko lang ang mahalaga. Pero magkakaroon siya ng pakialam. Putol ng manager. Mas magugulang buhay niya kung pipilitin mo. Natigilan siya. Parang may humampas na malamig na tubig sa kanya. Kung makita kang nasa ospital, lalabas lahat, sabi ni Paulo. Press, fans, skandal. Siya ang mapag-uusapan. Siya ang dudumugin. Umayos ka. Babae ang asawa mo kaya siya ang mas makakatanggap ng bash kesa sa'yo. Alam mo naman ang society ngayon. Palagi na lang gino-glorify at kino-crucify ang mga babae. Nang hina ang tuhod niya. Inisip niya si Angela sa kama ng ospital, nakahiga at walang laban. Hayaan mo akong pumunta. Bulog niya. Ako na, sabi ni Paulo. Ako ang pupunta. Ako ang kakausap sa doktor. Tatawagan kita bawat minuto kung gusto mo. Napahawak siya sa buhok niya. Parang mababaliw siya sa kawalan ng kontrol. Hindi ko kaya maghintay. Kailangan kong makita ang asawa ko. Nag-aalala na ako kay Angela. Wala tayong choice, sagot ng manager. Unti-unti siyang napaupo. Umalis agad ang manager niya at nakipag-ugnayan sa staff ng ospital. Si Clark naiwan doong naghihintay kasama si Ate Melay. At parang lumipas ang pinakamahabang oras ng buhay niya. Nakatitig lang siya sa cellphone. Bawat segundo parang kutsilyo sa puso niya. Maya-maya ay tumawag si Paulo. Sinagot niya agad yon. Umuga ang screen. Kita niya ang puting ilaw, corridor ng ospital, mga nurse na dumadaan. Nasaan siya? Agad niyang tanong. Hindi sumagot si Paulo. Inikot lang ang kamera. At nakita niya roon si Angela. Nakahiga sa kama, maraming tubo at may benda sa ulo. Maputla ito at hindi gumagalaw. Angela! Bulong ni Clark at sunod-sunod na pumatak ang luha. Anong nangyari sa asawa ko? Sabi ng doktor, she's in comatose. Sabi ni Paulo sa mahinang boses. Kritikal ang kalagayan ng asawa mo. Parang may pumunit sa loob niya. Gisingin niyo siya. Angela, love, gising. Walang nangyari. Tinitigan niyang screen na parang pwede niyang pasukin yon. Sorry, pabulong niyang sabi. Sorry. Love, please, bumalik ka. Hindi pa tayo tapos mag-away. Hindi pa kita nasusuyo. Hindi pa kita naibabalik. Please. Walang sagot pero may tunog ng makina. At doon niya naramdaman ang pinakamalaking takot sa kanyang buhay. Na baka ang huling eksena ni Angela ay ang umalis ito na dala ang maleta. Na baka ang huling salita nito ay walang iba kundi paalam. Napayuko siya at umiyak na naman. Niyakap na lang siya ni Ate Melay. Hindi natulog si Clark ng gabing yon. Bandang madaling araw, bumalik si Paulo. Pagbukas ng pinto, tumayo agad si Clark. Dadalhin mo ako doon, sabi niya agad. Hindi pwedeng nandito lang ako. Kailangan ako ng asawa ko ngayon. Pagod ang mukha ng manager niya. Pero malinaw ang desisyon sa mga mata. May paraan pero susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Hindi na siya nagtanong. Tumango siya kaagad. Madilim pa ang langit nang ipasok siya sa ospital sa bandang likod. Nakakap, mask, hoodie habang nakayuko. Si Paulo ang nag-aasikaso sa lahat para walang magsalita at limitado lang ang makakita sa kanya. Mabuti na lamang at kilala ni Paulo ang may-ari ng ospital. Bilis, sabi ng manager, bago pa may makakita. Nang makarating sila sa ICU floor, huminto ang paa ni Clark. Nandoon ang asawa niya. Ready ka na? Tanong ni Paulo. Hindi siya ready pero tumango siya. Binuksan ng nurse ang pinto at pinagsuot siya ng bodysuit. At doon niya nakita si Angela na mas maputla at mas maraming tubo kesa sa nakita niya sa tawag. Parang hindi na siya makahinga. Lumapit siya ng dahan-dahan. Love. Hindi gumalaw si Angela. Umupo siya sa tabi ng kama at doon siya tuluyang bumigay. Humawak siya sa kamay nitong malamig at idinikit niya sa noo roon. I'm sorry. Hikbi niya. Sorry. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Hindi niya mapigilan ang luha at tumutulo yun sa kumot. Sa kamay ni Angela. Hindi kita pinigilan.
Pinabayaan kita. I'm sorry. Tahimik ang kwarto maliban sa iyak niya at sa beep ng makina. Hinawakan siya ni Paulo sa balikat. Clark, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Napailing siya. Dito lang ako. Dito lang ako kahit anong mangyari. Huminga ng malalim ang kanyang manager. Sige, ayusin ko. Hindi pwedeng lagi ka ditong nasa loob. Sa labas lang at may oras ng pagpasok dito. Ikukuha kita ng silid mo. Kinabukasan, may private room na siya sa parehong floor. Literal na lumipat si Clark. May maliit na kama sa sulok at may sariling CR. Pili lang ang staff na pwedeng pumasok. Lahat pinipili ni Paulo para sa kanya. Walang lalabas na balita, sabi ng manager. Walang makakaalam. Wala akong pakialam sa balita, sagot ni Clark. Basta dito lang ako. Doon siya kumain, doon siya natulog, doon siya naligo, doon siya umiiyak. At araw-araw, palagi siyang bumibisita kay Angela. Good morning, love. Bulong niya tuwing umaga. Gising ka na. Babawi pa ako sa'yo. Minsan tahimik lang siya habang hawak ang kamay nito. Naalala mo yung unang date natin? Tanong niya isang gabi. Nalate ako ng 2 oras. Dapat hindi mo na ako kinausap ulit. Pero kinausap mo pa rin. Kasi hindi ka makatanggi sa akin. Crush na crush mo kasi ako nun. Pumikit siya at pilit pinipigilan ng luha. Thank you. Kasi hindi mo pa rin ako iniwan nun. Lumipas ang mga araw. Hanggang isang umaga, gumalaw ang kamay ni Angela. Nanigas si Clark. Angela? Bulong niya. Kumibot ulit ang daliri. Tumayo siya kaagad. Nurse! Nurse! Pumasok ang doktor. Nagkagulo ang kwarto at dahan-dahan bumukas ang mata ni Angela. Love! Basag ang boses na tawag ni Clark. Nag-focus ang mata nito sa kanya. Parang nahihirapang kilalanin siya. Nandito ako. Sabi niya. Nandito lang ako. Inilipat ito sa normal na room makalipas ang ilang araw. Hindi umalis si Clark. Ni sandali, hindi niya ito iniwan. Umupo lang siya sa tabi ng kama habang tulog si Angela. Tinitingnan ang paghinga nito na parang himala ang bawat segundo. Normal lang ang confusion, sabi ng doktor. Nagkaroon ng trauma ang kanyang utak, kailangan ng oras. Tumango si Clark, kaya niyang maghintay. Kaya niyang ibigay ang lahat ng oras. Ang mahalaga, muling magising ang kanyang minamahal. Love, sabi niya isang hapon. Gising si Angela pero lutang ang tingin. Nasa ospital tayo. Naaksidente ka pero safe ka na. Tumingin ito sa paligid at halatang nalilito. Pero wala itong isinagot. Hinawakan niya ang kamay ni Angela. Sorry. Hindi siya kaagad nag-react. Parang wala pa itong maintindihan. Kaya uulitin na lamang ni Clark ang mga salita niya kapag sobrang okay na ito. Pinabayaan kita. Tuloy niya. Hindi ako naging asawa na karapat-dapat sa'yo. Sorry, hindi na mauulit. Babawi ako. Tahimik lang si Angela pero hindi nito binawi ang kamay. Binigyan na siya ng isang pagkakataon kaya hindi niya na yon sasayangin pa. Good morning! Marahang bati ni Clark isang umaga. Dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Tumingin sa kisame, sa ilaw, sa pader at pagkatapos ay sa kanya. Umaasa siyang sa pagkakataon na yon makakapagsalita na ang asawa niya. Kumunot lang ang noo ni Angela. Sino ka? Parang may nahulog sa loob ng dibdib niya. Love, ako to si Clark. Mas kumunot ang noo ni Angela. Umupo ito bigla. Nasaan ako? Ano nangyari? May klase pa ako. Late na ba ako? Hindi agad gumana ang utak ni Clark. Klase, Angela, nasa ospital ka. Oo, sabi ni Angela. College, may exam kami ngayon. Bakit nasa ospital ako? Nanlamig siya. Angela, ano bang sinasabi mo? College, matagal ka nang tapos sa pag-aaral. Tinitigan siya nito na parang baliw. Sino ka ba? Ano bang sinasabi mo? Kuya, nakadrugs ka ba? Nag-aaral pa lang ako. Asawa mo ko, Angela. Suminghap si Angela at tinakpan ng bibig. Anong asawa? Wala nga akong boyfriend eh. Anong asawa?
18 pa lang ako at nag-aaral. Baliw ka ba? Nasaan ako? Sino ka ba? Saan niyo ba ako dinala? Bakit wala akong maalala sa nangyari sa akin? Parang tumigil ang mundo niya. 18. 10 years ago. Wala pa siya sa buhay nito noon. Napaatras siya ng kalahating hakbang. Hindi. Bulong niya. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Iritado na tanong ni Angela. Sino ka ba? Bakit ka nandito? Maya-maya ay pumasok ang doktor kasama ang dalawang nurse. Nakasunod din sina Paulo at Ate Melay. Pero mas tiningnan niya ang reaksyon ng asawa niya na parang gulong-gulo sa mga pumasok. Sino kayo? Tanong ni Angela. Tumawa si Paulo. Okay ka na? Finally. Halos mabaliw si Clark sa pag-aalala sa'yo. Kumunot ulit ang noo ni Angela. Sino Clark? Sino ba kayo? Teka. Napalingon si Clark sa doktor. Dok, bakit ganun? Walang maalala ang asawa ko. Hindi niya ako maalala. Umawang ang bibig ni na Paulo at Ate Melay na nakikinig. Hindi makapaniwala ang mga ito. Lumapit naman ang doktor at kinausap ng mahinahon si Angela. At sa bawat sinasagot ni Angela, para siyang binubuhusan ng tubig na malamig. Umupo si Angela sa gilid ng kama. Excuse me? Nasaan ang parents ko? Uuwi ako sa probinsya. Alam ba nilang na-ospital ako? Tahimik ang kwarto. Tumingin si Clark kay Paulo na laglag pa nga. Pagkatapos ay kay Angela. Love, nanginginig niyang sabi. Ako ang asawa mo. Napatingin sa kanya si Angela at natahimik. Ilang sandali pa ay tumawa ito ng malakas. Yung tawang halos mawala ng hininga. Ha? Sabi nito sa pagitan ng tawa. Kuya, ang funny mo. Asawa? Security! Sino ba tong baliw na to? Doc! Angela! Pakiusap ni Clark. Mas lalo siyang tinawanan ni Angela. Kuya, 18 pa lang ako. Kaka-18 ko pa lang kahapon. Ano ko? Child bride? Grabe ka. Napahawak si Clark sa dibdib. Please, tingnan mo ko. Kilala mo ko. Umiling si Angela. Hindi kita kilala. At ang creepy mo na, ang mabuti pa tawagan niyo ng parents ko para malaman na nila kung anong nangyari sa akin. Kasi hindi ko rin maalala kung anong huling nangyari sa akin. Nabangga ba ako? Bakit hindi ko alam? Siguro tong baliw na tong nakabangga sa akin. Angela, dahan-dahang sabi ni Clark. Nasaan ang parents mo? Sa bahay, sagot nito kaagad. Bakit ba paulit-ulit ka? Huminga ng malalim si Clark. Love, patay na sila. Tumigil ang tawa ni Angela. Anong, kuya, adik ka ba? Anong hinit-hit mo? 20 ka nun, sabi ni Clark habang naluluha. Na-aksidente sila. Umiling ito kaagad. Hindi totoo yan. Angela, tumigil ka. Sigaw nito. Tumigil ka. Ipinakita niya ang singsing sa daliri. Pati na rin ang singsing nito. Tingnan mo, wedding ring natin. 28 ka na. 5 taon na tayong kasal, Angela. Tinitigan yon ni Angela. Pagkatapos, tumingin sa kanya ng may galit. Hindi kita kilala. Bigla itong napahawak sa ulo. Napangiwi ang asawa niya sa sakit. Nanigas naman si Clark. Angela! Napahawak ito sa sentido habang nanginginig. Ang sakit ng ulo ko. Lumapit agad ang mga doktor at nurse. Pinaatras siya palayo sa kanyang asawa. Ayaw niyang umalis sa tabi nito kaya hinila pa siya ni Paulo. Hindi niya maalis ang mata kay Angela na napapasigaw sa sakit. Itigil niyo na! Iyak ni Angela. Please! Parang dinudurog ang puso niya bawat sigaw. Ilang minuto ng kaguluhan. May itinurok na gamot dito bago unti-unting kumalma si Angela. Humina ang iyak, pumikit at natulog. Sinabi ng doktor na itatest muli ang kanyang asawa. Kaya naghintay naman siya. Nang kausapin siya tungkol sa kondisyon nito, parang gumuho ang kanyang mundo. Dok, bakit ganun siya? Tanong ni Clark. Hindi niya ako kilala. Akala niya 18 pa lang siya. Dahan-dahang huminga ang doktor.
Ang nangyari sa asawa mo ay isang uri ng traumatic retrograde amnesia. Dahil sa injury sa ulo niya, naapektuhan ang bahagi ng utak na nag-iimbak at nagre-retrieve ng memories. Mariin siyang napalunok. Ibig sabihin, wala na lahat ng alaala niya sa amin. Hindi naman wala, malumanay na tugon ng doktor. Mas tamang sabihin na inaccessible. Nandoon pa rin ang memories niya. Hindi lang maabot ng utak niya sa ngayon. Ang huling stable memory niya ay nung 18 na years old pa lang siya. Doon nag-rollback ang system niya na parang emergency protection. Protection? Bulong ni Clark. Yes, saad ng doktor sabay tango. Kapag sobrang trauma ang naranasan ng katawan, minsan nagde-defense mechanism ang utak. Bukod sa pagkawala ng memories, bumabalik din ang emotional state. Kaya kung paano siya mag-isip, mag-react at makaramdam bilang 18-year-old, yon ang baseline niya ngayon. Dok, babalik pa ba siya sa dati? May posibilidad, maingat nitong sabi. Pero walang exact timeline. Pwedeng unti-unting bumalik, pwedeng may triggers, familiar na lugar, tao, amoy, o kahit ano sa alaala niya sa 10 taon na nawala. Pero mahalaga na huwag siyang pilitin. Kapag pinuwersa, mas lalong magsasara ang isip niya. Mataman siyang tumango habang nangingilid ang mga luha. Paano ko siya kakausapin kung hindi niya ako kilala? Bahagyang yumuko ang doktor. Kausapin mo siya bilang taong pinagkakatiwalaan niya. Huwag bilang asawa na may inaasahan. Sa ngayon, ang kailangan niya ay safety, stability. Patunayan mo muna na hindi ka banta. The memories can follow later. Nanghihina siyang lumabas ng opisina nito. Sa loob ng kwarto, tahimik na natutulog si Angela. Mukhang payapa at walang iniisip na problema. At si Clark, naiwan sa labas ng buhay nito na hindi siya kasama. Kinagabihan, nagising si Clark mula sa mababaw na tulog habang nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. Nakatulog siya roon na nakayuko, hawak pa rin ang kamay nito. Reflex na niya na tingnan agad ang mukha ni Angela. Gising na ito at nakatingin sa kanya. Parang pinag-aaralan siya. Hindi siya makagalaw, natakot siyang mabasag ang sandaling yon. Hay, mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Angela. Tinitigan lang siya. Mula sa mata, sa buhok, sa labi, sa kamay nilang magkahawak. Clark, sabi nito pagkatapos ng ilang segundo. Napahinga siya ng malalim. Oo, Clark ang pangalan ko. Naalala mo ang pangalan ko? Sinabi mo kagabi ng paulit-ulit. Tumango siya. Oo. Natahimik ulit sila. Mas kalmado ang aura nito ngayon. Wala yung panik kahapon. Wala na rin ang takot. Sinabi mo, asawa kita? Sabi ni Angela. Naninikip ang dibdib niya. Oo. Pinagmasdan siya nito. Parang hinahanap kung saan ang kasinungalingan doon. Hindi siya umiwas ng tingin dahil alam naman niyang nagsasabi siya ng totoo. Okay, sabi ni Angela. Natigilan siya. Okay. Kung sinabi ng doktor at lahat kayo pare-pareho ng kwento, tatanggapin ko muna. Wala na ang mga magulang ko. Ikaw ang asawa ko. Wala akong maalala pero hindi ko rin naman alam kung saan pupunta at ano ang paniniwalaan. Para akong naliligaw. Nasaktan siya para rito. Alam niyang yun ang nararamdaman ni Angela. Mahirap nga naman magtiwala sa mga taong hindi nito maalala. Angela, mahina niyang sabi. May 10 taon kang hindi maalala. Kumunot ang noo nito. Kita niyang may kirot agad. Kung may tanong ka, pwede mo kong tanungin. Malumanay niyang sabi. Umiling agad si Angela. Napahawak ito sa ulo. Huwag muna. Sumasakit agad ang ulo ko kapag iniisip ko. Tumango siya kaagad. Okay, walang pilitan. Huminga ito ng mabagal at tumingin sa kisame. Honestly, hindi ako nagtitiwala sa'yo. Hindi kita kilala. Kahit sabihin mong asawa kita, pakiramdam ko estranghero ka. Huminga siya ng malalim. Pero kahit estranghero ko sa'yo,
asawa mo pa rin ako at hindi kita ipapahamak. Nandito pa rin ako. Sa panahong naliligaw ka, ako ang magiging sandalan mo, Angela. Hindi ito sumagot. Hindi rin binawi ang kamay. Para sa kanya, sapat na muna na hinahayaan siya ng kanyang asawa. Problema ang sumunod na umaga. May nag-leak na balita na may sikat na artista na araw-araw daw sa ospital. Walang pangalan pero sapat para dumami ang usisero sa lobby. Pumasok si Paulo sa kwarto na mukhang may sakit at namumutla. Clark, Paos niyang sabi. nilalagnat ako. Hindi ako pwedeng magtagal. Nanlamig si Clark. Hindi pwede ngayon. Alam ko, Sagot ng kanyang manager. pero kung hindi ka alis dito ngayon, may makakakita sa inyo ng asawa mo. Hindi ako aalis. Sagot niya agad. Clark, Mariing sabi ni Paulo. hindi na safe dito. Lumingon siya kay Angela. Nasa kama ito at tahimik na nakikinig. Anong nangyayari? Tanong nito. Ngumiti siya ng pilit. Uwi na tayo. May go signal ng doktor. Kumunot ang noo nito. Saan tayo uuwi? Makaraan ng isang oras, naka-hoodie at sunglasses si Angela sa wheelchair. Si Clark nakakap at mask na din. Pawis ang palad niya habang tinutulak ang upuan sa service hallway. Wala si Paulo, wala si Ate Melay na umuwi ng probinsya dahil nagkaroon ng dengue ang anak. Mag-isa siya at may paparazzi sa lobby. Bakit tayo nagtatago? Tanong ni Angela sa mababang boses. Para safe ka. Sagot niya. Paglabas nila ng parking lot, mas bumili siya. Kailangan niyang makarating sa kotse bago may makakita. Clark, dahan-dahan, reklamo ni Angela. Nahihilo ako. Hindi siya huminto. May narinig siyang sigaw mula sa likod. Hoy, sandali! Siya yun oh! Sigaw ulit nito. Clark! Nanlamig siya kaya mas binilisan niya. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Angela. Baka mahulog ako sa wheelchair. Nagsimula itong magpumiglas sa wheelchair. Angela, please. Pakiusap niya. Kaya hindi ako maniwala na asawa kita eh. Sigaw nito. Lumakas ang boses ni Angela kaya tinakpan niya ang bibig. May mga taong napalingon kaya agad silang nagtago sa mas madilim na bahagi. Clark! Clark, alam ko si Clark yun. Ganun ang hulma ng katawan niya. Biglang sumigaw ang asawa niyang matigas ang ulo. Pinulupot niya ang hoodie sa mukha nito para matakpan sa kamera. Binuhat ang asawa na nasa wheelchair at agad na ipinasok sa kotse. Ano ba yon? Bakit ba tayo nagtatago? May utang ka bang tinatakbuhan? Inis na tanong ni Angela. Sorry, Bulong niya pagkapasok sa driver's seat. sorry. Kailangan nating makaalis agad. Hindi ka nila pwedeng makita. Sa rearview mirror, may paparazzi na humahabol. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Sa tabi niya, naiinis at panay ang reklamo ni Angela. Nang makalayo, ngumiti si Clark dito. Anong gusto mong kainin? Ngumuso naman ito. Gusto ko ng kanin, kahit anong ulam. Pero trip ko ng bulalo. Napangiti pa siya ng malawak. Sige, mag-order ako bago tayo umuwi. Hindi na muling nagsalita si Angela. Hinayaan niya na lang. Nang maka-order ng pagkain, diretso na sila sa bahay. Dito ang bahay natin. Saad ni Clark at pinagbuksan ito ng pinto. Tiningnan ni Angela ang bahay. Ang laki naman ng bahay natin. Tayong dalawa lang? Oo, tayo lang. Kumunot ang noo nito. Talaga? Pumayag ako sa ganito kalaking bahay? Ayoko ng ganitong bahay tapos tayong dalawa lang. Nalulungkot ako kapag ganito. Hindi nakapagsalita si Clark. Hindi niya yun alam. Nang pinili niya ang bahay na yon para sa kanila, ligaya lang ang nakita niya kay Angela. Nakaramdam siya ng guilt. Kaya siguro mas lalong lumala ang lungkot nito. Iniiwan niya ito ng mag-isa roon. Malaking bahay ang naisip ko. Kasi pareho nating gusto ng malaking pamilya. Marahang sabi ni Clark. Pero kung gusto mo ng mas maliit lang, maghahanap agad ako. Pwedeng sa kondo rin kita. May anak ba tayo? Mahinang tanong ni Angela. Bigla siyang nanigas. Meron. Pero ilang months lang siyang nabuhay.
Namatay siya 3 years ago. Dumaan ang lungkot sa mga mata nito. May anak ako tapos namatay? Hindi ko siya maalala. Umiling naman siya at lumapit sa kanyang asawa. Huwag mong pilitin ang sarili mo na makaalala. Paunti-unti naman niyang babalik, sabi ng doktor. Hindi mo kailangan magmadali. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Kumain na tayo para makapagpahinga na. Tahimik ang bahay pagpasok nila. Nakatayo si Angela sa gitna ng sala. Nakahudi pa rin at tinitingnan ang kabuuan ng bahay. Nagtagal ang tingin nito sa picture ng kanilang anak at wedding picture nila na nasa pader. Ang laki talaga ng bahay mo, sabi pa ni Angela. Bahay natin. Otomatikong sagot ni Clark. Tumingin ito sa kanya. Pwede bang magkahiwalay tayo ng kwarto? Napakurap siya. Ha? Nilagay ni Angela ang mga kamay sa likod. Sa laki ng bahay na to, imposibleng walang guest room. Hindi kita kilala, hindi kita maalala. Kaya wag muna sana tayong magtabi sa kama. Hindi ko rin kasi maintindihan ang sarili ko. Naniniwala naman ako na asawa kita. Sinasabi nila, kapag hindi raw maalala ng isip, maalala pa rin ng puso. Pero bakit ganun, Clark? Bakit wala akong maramdamang parang pagmamahal? Bakit parang kapag tinitingnan kita, ang bigat-bigat? Hindi ba dapat kapag asawa kita, payapa ako? Nanginig ang mga kamay ni Clark. Hindi siya makasagot. Hindi niya kayang sabihin ang huling estado ng kanilang pagsasama. At marahil sa bawat salita nito, yun ang talagang nararamdaman ni Angela na hindi nito masabi noon. Pinigilan niya ang sarili na umiyak. Sige, roommate. Ikaw na sa master's bedroom, ako na lang sa guest room. Tumaas ang mga kilay nito. Grabe, ang sosyal ng kusina mo. Mayaman ka ba? Medyo. Sagot niya rito. Diyan ka madalas magluto. Masarap ka magluto ng sinampalukang salmon. Tumango naman ito. Anong trabaho mo? Napakagatlabi si Clark. Artista. Huminto si Angela at lumingon ng dahan-dahan. Ha? Artista ako. Ulit niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Lumapit ito at inilapit ang mukha sa kanya. Wow! Walang pores. Paano kita nabingwit? Talagang asawa kita? Mahina siyang tumawa. Ako ang nakabingwit sa'yo. Nagsisimula pa lang ako mag-artista nang kinasal tayong dalawa. Bago pa siya makasagot, kinuha ni Angela ang cellphone nito. Wait lang, may social media ba ako? Ibig sabihin, ang yabang ko siguro kasi may asawa akong artista. Nanlaki ang mga mata ni Clark at bahagyang nakaramdam ng sakit. Love, napangiti si Angela. Hindi ako makapaniwala. Asawa kita tapos artista ka pala. Ang galing ko naman palang pumili. May friends ba ako? Siguro kapag nakikipagkita ako, palagi kong niyayabang na asawa kita. Para siyang dinudurog. Matagal nang hindi nakikipagkita sa mga kaibigan ng asawa niya. Simula nang itago sa publiko ang kasal nila, mas naging maingat sila para walang ibang makaalam. Huminga siya ng malalim. Hindi alam ng lahat na asawa kita. Napalingon sa kanya si Angela at napakurap. Ano? Paano hindi alam? Sikat ka. Walang nakakaalam na kasal tayo. Patuloy niya at hirap na aminin yon. Walang fans na nakakaalam. Manager, PA at driver ko lang ang may alam. Sa screen, single ako at famous leading man. Kaya tinago natin na asawa kita. Mas marketable kasi sa masa kapag single pang lalaki. Natahimik ang asawa niya. Tinitigan siya nito na parang wala siyang kwenta. Gusto nang umiyak ni Clark. Yon ang isa sa mga rason kung bakit napagod sa kanya ang asawa niya. So, illegal ba to? Tanong ni Angela. Bakit secret? Bakit mo pa ako pinakasalan kung itatago mo lang din ako? At pumayag ako? Ginawa natin yun para sa career ko. Sobrang supportive mo palagi sa ginagawa ko kaya pumayag ka. Sabi ni Angela. So, tinatago mo ko? Siguro mahal na mahal kita ng panahong yon. Nagawa ko talagang pumayag? Tinatago mo ako sa lahat? So, ibig sabihin pala,
Single din ang pakilala ko sa lahat? Hindi, asawa kita. Pinoprotektahan lang naman kita. Mabilis niyang sagot. Tinatago, ulit nito. Pinoprotektahan. Tinatago, ulit ni Angela ng mas malakas. Tinatago mo ko kasi hindi mo naman maaamin sa lahat na asawa mo ko. Napabuntong hininga siya. Okay, tinatago. I'm sorry. Sinabihan ako ng management ko na mas mabenta ang single sa masa. Hanggang sa tumagal na kasi pumatok ako sa kanila. Pero asawa kita, Angela. Hindi alam ng lahat pero asawa kita at mahal kita. Hindi mo maalala lahat pero sana maniwala ka pa rin sa sinasabi ko. Tumangot ang ulang ito. Okay, wala naman akong ibang choice. Wala akong maalala. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa'yo. Pinatulog muna niya si Angela. Pagkatapos ng mga tanong nito, pagod na rin sa kakadaldal. Humiga lang siya sa kama na parang batang walang pakialam sa mundo. Nakatagilid, yakap pa ang unan. Matulog ka muna, sabi ni Clark. Magluluto lang ako. Ngumiti ito ng bahagya at ilang minuto lang ay tulog na. Matagal siyang nakatayo sa may pinto ng kwarto at nakatingin lang. Sa wakas, nakauwi na ang kanyang asawa. Pagkatapos, bumaba si Clark sa kusina. Hindi siya chef pero marunong naman siyang magluto ng basic. Nagluto lang siya ng steak at soup. Nang matapos, umakyat siya sa kwarto para maligo. Tahimik pa rin si Angela. Tulog na tulog. Nakabuka pa ang bibig ng kaunti na parang walang iniindang problema sa mundo. Napangiti si Clark at marahan itong hinalikan sa noo. I love you, Angela. Pumasok na siya sa banyo. 10 minuto lang siyang naligo. Kaso, sa kanya lang napansin na wala palang stock ng tuwalya sa loob. Hindi ako naglagay ng tuwalya. Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumabas. 3 hakbang pa lang, narinig niya na ang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Napatalon si Clark sa gulat. Gising ka na pala, Angela. Anong problema? Bakit ka sumisigaw? Nakatakip ang mga kamay nito sa mukha. Bakit hubad ka? Saka bakit dito ka naliligo? Hindi ba may kwarto ka? Hindi niya napigilang tumawa. Nandito ang closet natin. Angela, bakit mo tinatakpan ang mga mata mo? Ilang beses mo na akong nakitang... Binato siya ng unan. Diretso yon sa mukha niya. Bastos ka? Itago mo nga yung lawit mo. Malakas siyang tumawa. Ano? Tingnan mo na lang. Hindi naman to nangangagat. Lumalaki lang kapag hinawakan. Inabot nito ang lampshade. Isa. Clark, ano ba? Uy! Sigaw niya. Wag yan. Nakita mo naman na to. Nahihiya ka pa talaga. Doon lang siya nagtakip ng tuwalya na hinablot niya sa closet. Humihingal si Angela sa galit. Tiningnan siya nito na parang diring-diri. Pwede ba? Bigyan mo ko ng boundaries. Reklamo nito. Mag-asawa tayo pero wala akong maalala. Kaya pati yung lawit mo, sure ako na hindi ko maalala. Tumawa siya ulit habang pumapasok sa walk-in closet. Mabilis siyang nagbihis at lumabas. Yun na naman ang tingin ng asawa niya na diring-diri. Kung makatingin ka, parang hindi mo naman ako natikman. Pangaasar niya rito. Yak! Kadiri ka! Singhal naman ni Angela. Nilapitan niya ito at sinuyo. Kaso, lumalayo ito at naninipa. Tawa na lang tuloy ng tawa si Clark. Pagbaba nila sa hapagkainan, nakasimangot pa rin si Angela. Inihain niya na rito ang kanilang dinner. Ano ba tong luto mo? Hindi masarap? Panlalait ni Angela pero patuloy naman sa pagnguya. Napangiti siya at pinunasan ang gilid ng labi nito. Thank you. Sinamaan siya ng tingin ni Angela at inagaw ang pamunas mula sa kanya. Manyakis? Hindi niya napigilang tumawa habang patuloy sa pagkain. Ano? Manyakis? Normal lang sa ating dalawa yun. Asawa mo ko, Angela. Napairap lang ito. Pagkatapos nilang kumain, siya na ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Lumipat sila sa sala at naisipang manood ng TV. Pero mukhang maling desisyon yata yon. Nasa screen siya at palabas ang isang drama niya na replay na. Hoy, sabi ni Angela. Ikaw yan? Shh!
Sabi ni Clark at parang biglang sumakit ang ulo. Iba yan. Lumang project na. Pinanood ni Angela ng seryoso ang palabas. Grabe, artista ka pala talaga. Ang pangit ng acting mo. Napalingon siya rito. Nilalait mo bang talent ko? Umismid pa ito. Ang stiff, parang kahoy. Number 1 to nun. Depensa niya. Sumikat ang lines ko dyan, Angela. Kabisado ko pa nga. Saka nanalo ko sa best actor dyan. Tapos lalaitin mo lang. Bakit? Nang malaman mo nga na may award ako dyan, naiyak ka pa sa tuwa. Ngumuso si Angela. Ayokong maniwala. Siguro, inuutulang kita nun. Pero hindi ka naman yata talaga magaling. Ang pangit mo sa screen. Para kang nagiging manok kapag umiiyak. Halatang pilit. Mas lalo pa siyang lumapit kay Angela. Nilagay niyang braso sa likod ng sinasandalan nito. Nakatitig siya rito habang ito naman nanonood pa rin sa kanya sa screen. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Masaya siya na nakikita niya na ang tunay na emosyon ni Angela. Yun nga lang, labis kung makalait ang kanyang asawa. Gusto niyang magtampo pero natatawa siya. Natatawa siya na may mga usapan silang ganoon ni Angela. Hanggang sa dumating ang kissing scene. Nanlaki ang mga mata niya. Oh no! Bulong niya at pinatay agad ang TV. Hoy! Reklamo ni Angela at inagaw ang remote. Bakit mo pinatay? Nanonood ako? Panira ka? Binuksan ulit nito ang TV. Napaungol siya at mas lalong lumapit dito. Sinapo niya ang sentido habang nakatitig sa asawa. Hindi niya kayang tingnan ng TV. Kapag may mga palabas siya o movie, ayaw niyang nanonood si Angela. Angela! Namamaos na tawag ni Clark. Titig na titig ito sa screen. Tahimik itong nanonood sa eksena niya sa leading lady sa palabas. Professional yan. Mabilis niyang sabi. Trabaho lang. Hindi ito sumagot pero sa mata nito may kung anong damdamin na hindi nito maitago. Hindi ba ako nagsiselos noon? Tanong ni Angela. Umiling siya kaagad. Hindi. Alam mo namang trabaho lang. Sinasabi mo palagi sa akin na hindi ka nagsiselos. Tumango ito pero hindi kumbinsido. Pure acting lang yan. Dagdag niya. Walang personal na ugnayan. Umismid naman ang asawa niya. Walang personalan pero grabe kang makahalik. Ano, masaya ka? Minahalikan kang iba? Tingnan mo nga. Kung makalaplap ka, parang lalamunin mo ng mukha ng katrabaho mo. Napaungol si Clark at bumulong dito. Wala lang yan. Wala lang sa akin ang mga ganyan sa set. Kapag humahalik ako sa iba, hindi ko kayang tumagal. Kailangan pa kitang isipin. Kung alam mo lang, ikaw ang iniisip ko na kaeksena ko para lang matapos agad. Napalingon ito sa kanya. Namula at hinampas siya ng unan sa mukha. Bastos ka talaga? Napahalakhak si Clark at mas lalo pang bumulong dito. Anong bastos doon? Ikaw naman talagang iniisip ko. Sa halik, sa yakap, sa hinahaplos, sa hinuhubaran. Ikaw na sa utak ko para lang tumagal ako sa eksena. Kapag napapikit ako, ikaw ang nasa isipan ko. Pero sa bandang huli, para rin akong pinupukpok kasi alam kong hindi ikaw yun. Bigla itong napaiwas at hinimas ang tenga. Nakikiliti ako. Nanlaki ang mga mata ni Clark at mas lalong napangisi. Nagiinit ka? Anong nagiinit? Nagiinit ang ulo ko sa'yo? Tigilan mo nga ako? Naiinis na sambit ng asawa niya. Mahina siyang tumawa at hinalikan ang balikat nito. Mas lalo itong lumayo at parang uod na ng isay. Yak! Kadiri ka? Mukha itong batang napikon. Parang walang experience. Parang virgin sa mundo ng ganoong usapan. At doon siya lalong natawa. Huwag kang tumawa, reklamo nito. Sorry, sabi ni Clark at humagikik pa. Dinuro siya nito. Total, single ang alam ng publiko tungkol sa'yo. Magpapakilala rin akong single sa lahat. Nawala ang tawa niya. Hindi mo pwedeng gawin yan. You're my wife. Napairap ito. Oh, edi single wife. Ang unfair mo naman. Ano, alam ng lahat na single ka tapos ako, secret wife lang ng kung sino? Ang kapal naman ng apog mo. Wala akong maalala kaya ang tingin ko sa sarili ko, single at 18 years old lang.
Kaya siguro parang ang bigat-bigat ng loob ko sa'yo kasi palagi kang unfair sa akin. Hindi siya nakapagsalita. Naalala na naman niya ang araw na iniwan siya nito. Ayaw niyang mangyari ulit yun. Umismid ang asawa niya at tumayo. Tutulog na nga ako? Diyan ka na? Pagkaakyat ni Angela, natulala na lang siya. Hindi niya maitatanggi dahil yun ang totoo. Naging unfair nga siya rito. Tanghali na siyang nagising isang araw. 2:00 na siyang natulog, kakabasa ng kontrata at script. Pagmulat ng mata niya, unang hinanap niya agad ang kanyang asawa. Pero nagulat siyang makita ito na wala sa kwarto. Angela! Paos niyang tawag. Angela! Bumaba siya nang nagmamadali. Nakapambahay pa at sabog ang buhok. Sinilip niya ang kusina, sala at dining area. Lumabas siya sa likod ng bahay at doon niya narinig ang tunog ng tubig. Napalingon siya sa pool. Si Angela nasa gitna ng pool habang nakahiga sa inflatable swan nito. Nakatingin sa araw at mukhang walang problema sa mundo. Angela! Sigaw niya. Napalingon ito at kumaway pa. Good morning! Anong good morning? Sigaw niya. Tinakot mo naman ako. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Naupo lang siya roon at hinintay itong matapos. Maya-maya ay umahon na naman ito. Pagkatapos magbihis ng bathrobe, umupo si Angela sa counter habang kumakain ng cereal. Gusto kong lumabas, sabi nito bigla. Napatingin siya rito. Hindi pwede. Bakit? Huminga siya ng malalim. Baka may makakita. Ano ngayon? Angela, mahinahon niyang sabi. Hindi tayo pwedeng makita na magkasama. Hindi rin ako pwedeng makita sa labas. Alam mo namang artista ako, di ba? Natahimik ito at tumingin sa mangkok. Ganun ba? Ibig sabihin, kapag may lakad ako lang palagi. Hindi kita kasama kasi sabi mo, hindi tayo pwedeng makitang magkasama. Hindi ba parang ang lungkot ko naman? Pero okay, sige, naiintindihan ko. Baka yun talagang dati kong ginagawa. Kaso, kasi wala na akong maalala. Hindi ko kabisadong lugar. Baka maligaw pa ako. Nanikip ang dibdib ni Clark. Inisip niya na ganun siguro ang nararamdaman ng kanyang asawa noon. Kapag may gusto itong puntahan o lakad, palaging mag-isa at walang kasama. Doon palang nag-sink in sa kanya na talagang naging malaki ang pagkukulang niya kay Angela. Sandali, sabi niya rito. Hindi ko naman sinabing hindi talaga pwede. Napatingin ito agad. Talaga? Gusto ko kasing pumunta sa food park para mag-food trip saka maglakad-lakad na rin. Paano ka sasama? Makikita ka ng ibang tao. Magdi-disguise ako, matama niyang sabi. Ngumiti ito na parang nanalo sa raffle. Talaga? Sasamahan mo ako? Asawa mo ko, kaya palagi dapat tayong magkasama. Bulong ni Clark at inayos ang buhok nito. Nagbiyahe sila papuntang food park sa Laguna sakay ng motor. Nang hubarin ang kanyang helmet, nakasuot siya ng sombrero. Nakakap din si Angela. Pareho silang naka-hoodie at nakasuot ng face mask. Kuya, ano to? Tanong ni Angela sa menu sa isang stall. Ang daming choices. Parang gusto ko lahat. Napangiti na lang siya. Sumunod lang siya rito buong maghapon. Kapag kakain sila, doon sa mas tago para walang makakita sa kanila kapag kumakain. Lasang karton ng siomay, hindi masarap. Pero tong shawarma nila, ang sarap. Nakangiting sabi ni Angela. May sauce ito sa pisngi kaya pinunasan niya gamit ang tissue. Ano pang gusto mong kainin? Mamaya na ulit, maglakad-lakad muna tayo. Kapag nagutom, kumain ulit. Mahina siyang tumawa. Ginawa lang niya kung ano ang gusto nitong gawin. Pasalamat siya at walang nakakakilala sa kanilang dalawa. Maya-maya ay umupo sila sa gilid ng maliit na stage kung saan may acoustic performer. Gusto ko yan, sabi nito ng mahina. Gusto kong kumanta. Parang feeling ko dati gusto ko yan. Alam mo naman siguro na gusto ko yan, di ba? Mag-asawa tayo kaya alam mo siguro ang hilig ko. Napatigil si Clark. May kung anong sumaksak sa dibdib niya. Alam niya ang sagot. Alam niya kung bakit. Nang magpakasal tayo, medyo lumayo ka na sa pag-arte. Pero nakilala kita kasi magkasama tayo sa stage play noon. Doon tayo nagkakilala. Kwento ni Clark dito.
Napangiti naman ito. Talaga? Tumango si Clark. Inaasar tayo palagi sa backstage hanggang sa dumating ang mga opportunity. Sa akin lang nakapag-offer ng kontrata. Hindi ka inalok. Nabuntis pa kita. Gusto mong maging full-time mom at wife para sa akin. Kaya unti-unti mong binaon ang pangarap mo para sa amin. Sabi mo rin, nawalan ka na ng pag-asa kasi wala namang pag-usad ang career mo. Hindi katulad ko. Nanahimik lang ang asawa niya kaya tinitigan niya ito. Halatang marami itong pinag-iisipan. Maya-maya ay muli itong nagsalita. Pagkatapos ng aksidente, pakiramdam ko pangalawang buhay ko na to. Wala akong maalala pero pakiramdam ko naging malungkot ang buhay ko sa piling mo. Dumaan ng sakit sa mga mata ni Clark. Kahit hindi niya sabihin ang mga nangyari, kahit hindi nito maalala ang lahat, hindi pa rin maalis ang sakit na ipinadama niya rito. Napangiti ng tipid si Angela. Basta, kung anong mga bagay na binitiwan ko noon, gusto kong makuha. Pakiramdam ko, ako ulit yung 18 years old na nangangarap dati. Kaya gusto kong bumalik sa panahong pangarap ko pa lang ang iniisip ko. Susuportahan mo ba ako, Clark? Marahan siyang tumango at hinawakan ng kamay nito. Palagi kitang susuportahan. Sa pagkakataong to, ibibigay ko lahat ng mga hindi mo nakuha, Angela. Pangako ko yan sa'yo. Pero paano niya gagawin yon kung patuloy na gumugulo sa kanilang pagsasama ang karerang pinili niya? Pagsikat ng araw, hindi alarm ang gumising kay Clark. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Umungol si Clark habang kinakapa ang cellphone. Pagtingin niya sa screen, halos 100 missed calls mula si manager, PR head at network executive ang kanyang natanggap. Anong nangyayari? Bulong niya. May pumasok na notification. Trending, nation's leading man spotted with mystery woman. Nanlamig siya. Binuksan niya ang article at doon niya nakita ang mga litrato nila ni Angela sa food park. Nakakap, nakahoodie, pero malinaw na sila yon. Yung hawak nito ang braso niya, yung pinupunasan niya ang pisngi nito. Yung nakangiti sila sa isa't isa na parang wala ng ibang tao sa mundo. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Clark? Boses yun ni Angela. Gising ka na ba? Narinig ko ang tunog ng cellphone mo. May tumatawag yata sa'yo. Tinakpan niya agad ang screen. Oo, salamat. Mauna ka nang bumaba. Susunod ako. Tumawag ang network executive sa kanya. Hindi niya dapat sasagutin pero sa sobrang taranta niya, nasagot niya na yon. Clark, bungad agad nito. Nasaan ka? Sa bahay po. May photos na kumalat. Sabi ng network executive. Trending ka. Sino yung babae? Hindi ba at nasa kontrata mo na bawal kang magkaroon ng relasyon at makipag-date sa babae? Napalunok siya at agad na kinabahan. Dapat kinausap niya muna ang kanyang manager. Pero yon at ang network executive na agad ang kausap niya. Nanlaki ang mga mata niya nang pumasok si Angela. Halatang katatapos lang nitong magluto. Magsasalita na sana pero sinenyasan niya na huwag maingay. Clark, matigas ang boses na sagot ng network executive. Kailangan ko ng sagot. Sino ang kasama mo sa mga larawang yun? Napalunok si Clark at tumingin kay Angela. Pinsan ko lang po. Sure ka? Tanong pa nito. Opo, sagot niya. Galing probinsya. Pinasal ko lang po. Alam niyo naman po mga paparazzi. Palagi na lang akong ginagawa ng chismis. Pero hindi po ako lumalabag sa kontrata. Huwag po kayong mag-alala. Huminga ng malalim ang network executive. Okay, gagamitin natin yan. Huwag ka magsasalita sa online. Kami ang bahala. Kakausapin ko ang manager mo. Binaba ang tawag pagkatapos. Agad niyang tinawagan ang kanyang manager at pinag-usapan nila ang mga nasabi niya sa executive. Nasermonan pa nga siya, pero mas tatanggapin niya yon kaysa mapahamak ang kanyang asawa. Narinig niya ang mahinang boses ni Angela. So, pinsan mo pala ako? Napalingon si Clark. Angela, pinsan mo ako? Ulit nito. Sinubukan niyang lumapit. Makinig ka muna. Tumawa ito at bahagyang umatras. Hindi, sige, naiintindihan ko. Umiling si Clark at hinawakan ang braso nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya ang kanyang asawa.
I'm sorry. Mas lalong gugulo kung aaminin ko na ikaw ang kasama ko. Ayoko rin nagambalain ka ng fans ko. Sorry, babawi ako. Aayusin kong... Naiintindihan ko nga. Naiiritang putol nito. Asawa mo ako pero sa mundo, pinsan mo ako at hindi mo pa ako maipakilala. Naiintindihan ko. Alam na alam ko. Wala akong maalala pero alam kong yun ang papel ko sa buhay mo. Tila biglang hindi makahinga si Clark sa mga binitiwan nitong salita. Angela, nahihirapan ang kalooban niya. Gusto na lamang niyang yakapin ang asawa at huwag nang magsalita. Pero hindi siya hinayaan ni Angela. Ayaw nitong magpahawak sa kanya. Paano niya ipapaliwanag na ang industriya na bumuo sa kanya ay kaya ring sirain siya sa isang iglap? Na ang katotohanan ng pagmamahal nila ay magiging headline, magiging meme, magiging chismis na iniiwasan niyang mangyari. Na baka siya ang sisihin, na baka siya ang mawalan, na baka muli siyang iwan nito. Hindi niya masabi, kaya imbes na salita, yumakap na lang siya ng mahigpit. Napaatras si Angela sa gulat. Clark, ano ba? Hindi niya napigilang tumulo ang kanyang mga luha. Please, huwag ka na ulit umalis. Hindi na. Sorry, please. Tumigil si Angela sa pagpupumiglas. Anong sinasabi mo? Natatakot ako. Sobra. Kasi bago ka nawala ng memorya, iniwan mo ako. Nanigas ito sa braso niya. Anong sabi mo? Huminga siya ng sobrang lalim. Gusto mo ng annulment, pero ayoko. Ayoko maghiwalay tayo. Hindi ko matatanggap na iiwan mo ko. Dahan-dahan siyang kumalas para makita ang mukha nito. Nakita niya roon ang gulat, takot at sakit. Iniwan kita? Tanong ni Angela. Bakit iniwan? Ano bang nagawa mong mali sa akin? Tumango siya habang patuloy sa pag-iyak. Pagod ka na. Malungkot ka. Pakiramdam mo nakagahapos ka lang sa akin at walang ibang nangyayari sa buhay mo. Naiiwan kitang mag-isa dito sa bahay. Palagi kita nakakalimutan kapag busy ako. Pero Angela, mahal kita. Nang iwan mo ako, nang mawalan ka ng alaala, parang doon lang ako nagising. Nagising ako sa katotohanan na napapabayaan na kita. Hindi ito nagsalita. Napahikbi na lang siya nang umalis ito sa kanyang kwarto. Buong araw itong hindi lumabas ng silid, kaya hinayaan niya na muna. At kinabukasan, tahimik lang si Angela. Kumakain pero hindi siya kinakausap. Nanonood pero walang reaksyon. Nakatitig sa bintana na parang may hinahanap sa malayo. Angela, maingat niyang tawag minsan. Tumingin ito at ngumiti ng pilit. Pwede bang wag mo muna akong lapitan? Gusto ko munang mag-isip. Nasasaktang tumango si Clark. Kailangan niya yung irespeto. Kahit masakit, kahit wala itong maalala, kailangan niyang hayaang magdesisyon ang kanyang asawa. Hanggang dumating ang isang umaga, paglabas ni Clark ng kwarto, nadatnan niyang nakaupo sa sofa si Angela. May backpack sa tabi, maayos ang buhok at maayos ang damit. Nanikip agad ang dibdib niya. Angela, saan ka pupunta? Tumingin ito at ngumiti na parang mamamaalam. Aalis na ako ngayon. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano? Katulad ng plano ko dati. Bago pa ako mawala ng memorya. Dagdag nito. Hindi siya agad nakapagsalita. Alam niyang darating yon. Pero hindi pa rin siya handa. Magstay muna ako sa dating bahay ko, sabi nito. Malapit sa theater district. Mas madali para sa auditions. Bala kong bumalik sa pag-arte sa mga play. Angela, nanginginig ang boses niya. Kailangan ba talaga? Tumingin ito sa mga kamay. Kapag nandito ako, lagi kitang nakikita. At lagi kong iniisip kung gaano kita nasaktan noon. O kung gaano mo ako nasaktan. Napapikit si Clark. Iiwan na naman siya sa pangalawang pagkakataon ng kanyang asawa. Tapos wala akong maalala. Dagdag pa ni Angela. Pero masakit pa rin. Tumulo ang luha niya. Hindi niya yun pinunasan. Yun na naman siya. Umiiyak sa katulad na dahilan noon. Iiwan na naman siya ni Angela. Hindi kita pipigilan. Gulat itong napatingin sa kanya. Talaga? Tumango siya.
Kasi kahit anong gawin ko, parang nasasaktan lang kita ulit. I'm sorry. Paulit-ulit kong sinasabi na babawi ako, pero hindi ko naman magawa ng maayos. Marahan itong tumayo. Lumapit at niyakap siya. Salamat. Nanginginig ang kamay niya habang niyayakap ito pabalik. Mag-ingat ka. Hindi ako mawawala. Sagot nito at hinagod ang kanyang likod. Pero kailangan ko lang ng panahon para mag-isip. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Clark sa trabaho na parang robot. Ngumingiti siya sa kamera. Ginagawa ang lahat ng magpapasaya sa fans. Pero sa pagitan ng trabaho, tinatawagan niyang driver. Nasundo mo na bang asawa ko? Opo sir, nasa audition po ngayon. Huminga siya ng malalim. Ayos ba siya? Anong ginagawa niya kanina? Tahimik lang ho. Wala naman po bukod sa nagbabasa ng script. Lagi siyang nagtatanong. Lagi siyang nag-aalala. Hindi siya pwedeng pumunta. Hindi siya pwedeng makita. Kaya nakikinig lang siya sa balita tungkol sa sariling asawa. Na parang stalker na hirap makalapit dito. Isang gabi, sinabi ng driver, Sir, napili ho siya. Tuwang-tuwa po si Ma'am Angela. Bahagya siyang napangiti. Saan daw, Manong? Play po, may role siya, main cast. Parang may sumabog na liwanag sa dibdib niya. Talaga? Napaupo siya sa dressing room. Napangiti si Clark. Masaya siya para sa kanyang asawa. Pero nasasaktan din dahil hindi niya ito magawang lapitan. Nalaman niya ang araw ng rehearsal. Hindi niya dapat ginagawa yun pero pumunta siya. Nakatago lang siya roon, nakasuot ng cap at mask. Sa stage, nandoon si Angela. At nang magsalita ito, parang tumigil ang mundo niya. Pinapanood niya ito na parang unang beses. May direktor na sumigaw. Again! At tumawa si Angela. Sorry po, nadala ako. Tumawa ang buong cast. Magaan, natural, at parang doon ito nababagay. Hindi sa piling niya na nagbigay lamang ng kalungkutan dito. Clark? Tanong ng assistant director doon. Clark, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Nagulat ako. Napatingin sa kanya ang mga tao sa stage. Kilala siya ng iba roon dahil nakatrabaho na niya. Ang iba, kilala lang siya bilang isang artista. Pero sa lahat ng mga matang nakapukol sa kanya, kay Angela lang ang napansin niya. Nawala ang ngiti nito nang makita siya. May narinig siyang bulungan. Diba ex niya yan? Oo, parang dati sila. Ang awkward. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya ang babaeng tinatawag ng mga ito na ex niya pero asawa niya naman talaga. At kailangan niyang magpanggap na wala siyang karapatan. Napadaan lang ako. Parang namiss ko rin ang teatro. Tumawa ang assistant director. Kaya nga, ang tagal na rin. Nasa showbiz ka na at sikat na leading man. Parang noon lang, kasama mo pa kaming nagsisimula at girlfriend mo pa tong si Angela. Mabuti at bumalik ka dito. May iba kasing naging artista na hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Hinding-hindi niya makakalimutang lumingon sa pinanggalingan dahil doon siya nagsimula, sila ng kanyang asawa. Tanda niya pa noon kung paano hinilan niya si Angela papunta sa rehearsal hall. Kung paanong masaya na sila sa mga simpleng role. Yon ang mga panahon na masaya sila at sobrang simple pa ng lahat. Dahil may kilala siya sa production, madali siyang nakapasok. May alam din siya sa pagdirect ng mga play kaya kinukuha ang kanyang opinyon. Yun lang ang dahilan kung bakit nakapasok siya sa rehearsal hall nang hindi hinaharang ng gwardya. Sir Clark, bati agad ng stage coordinator. Buti po at napadaan kayo. Ngumiti siya at hinanap ng mga mata ang asawa niya. Napadaan lang. Gusto ko lang manood. Grabe, honor namin sir. Sabi ng isa. Fan po kami. Tumango siya. Nakikipagkamay at nakikipagpicture. Sanay na siya roon. Madali lang naman. Ang mahirap yung nasa gitna ng hall. Si Angela tumatawa at nakaupo sa sahig kasama ang isang lalaking casts. May hawak ang mga ito na script. Katabi ng asawa niya ang isang lalaking naka-sleeveless at pawisan. Bakit ang lapit? Medyo inis niyang tanong. Sir? Nagtatakang tanong ng kausap niya.
Ngumiti si Clark kahit umiinit na ang ulo. I mean, lalapit ako sa mga cast. Gusto ko silang makilala. Sige sir. Pinapakilala siya pero ang mga mata niya nasa asawa niyang nilalandi ng iba. May sinasabi ang lalaki tapos biglang hahampasin ni Angela sa balikat habang tumatawa. Sumakit agad ang ulo niya. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang staff. Oo, Sabi niya. mainit lang. Mainit na ang ulo niya sa selos kaya lumapit siya ng dahan-dahan. Ang lakas ng stage presence mo. Sabi ng lalaking mukhang puwet kay Angela. Medyo mapurol na nga, protesta ni Angela. Nangangapa pa nga ulit ako. Ang tagal na rin kasi mula nung umarte ako. Hindi halata. Sagot ng lalaki. Natural performer ka talaga. Ngumiti si Angela, yung ngiti na dati para sa kanya lang. May kumurot sa dibdib ni Clark. Hindi niya napansin na nakatayo na siya sa likod ng mga ito. Hanggang sa napalingon si Angela. Oh, hi, Sir Clark. Umigting ang panga niya at marahang bumulong. Hindi ba dapat, love? Napalingon ang lalaking kausap nito. Ay, Sir Clark. Ano ho, love? Tumawa ng pilit si Angela. Love ba raw? Kung love story ba raw ang ginagawa nating act? Napangiti naman ang co-actor ni Angela na mukhang puwet. Yes, Sir Clark. Siya ang leading lady ko. Napamura siya sa isip. Hindi maganda sa kanyang pandinig ang salitang leading lady ng ibang lalaki si Angela. Gusto niyang isigaw sa mga ito na asawa niya ito. Inabot niya ang kamay. Clark. Leo. Sabi ng lalaki. Kasama ko si Angela sa scenes. Kasama sa scenes. Parang biglang nag-echo ang mga salitang yon sa kanyang utak. Nice. Sabi ni Clark at unti-unti na palang humihigpit ang hawak sa kamay ni Leo. Napangiwi ito. Sir, fan ako. Aray. Good. Putol ni Clark at medyo pabalyang binitiwan ang kamay nito. Support local theater. Ako naman, nakasama ko si Angela ng matagal. Naging special ang mga theater days namin. Magkasama nga kami sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Kama sir? Kamakailan. Natatawang sabi ni Angela at pinandilatan siya. Palagi kasi kaming nagkakamali nun kasi distracted. Napatingin si Angela sa kanya. Alam na alam nito kung sino ang pinunta niya roon. Clark, sabi ni Angela. Upo ka doon. Huwag kang creepy sa likod namin. Tumawa ang ibang cast. Alam kasi ng mga ito na mag-ex lamang sila. Pero ang hindi alam ng mga kasama nila noon, mag-asawa naman talaga sila. Naupo siya sa monoblock chair na parang batang napagalitan. Pinanood niya ang rehearsal. Scene ni na Angela at Leo na romantic. Closer! Sabi ng direktor. Mas intimate! Lumapit si Leo. Lumapit si Angela. Nagkatinginan ang mga ito na parang mahal na mahal ang isa't isa. Umigting ang panga ni Clark. Kaya rin siguro hindi hinayaan na si Angela ang sumikat sa kanilang dalawa. Kasi alam na mas seloso pala talaga si Clark. Sir, tubig? Alok ng staff. Vodka ba yan? Sagot niya. Tumawang staff, akala ay joke lang ang paghingi niya ng alak. Sabihin mo na mahal mo siya. Utos ng direktor. Huminga si Leo at tumingin kay Angela. Mahal kita, Wanda. Cut! Sigaw na lang ni Clark. Napalingon sa kanya ang lahat ng nandoon. Nagulat siguro nang bigla na lamang siyang sumigaw ng ganon. Sorry, sabi ng direktor. Sir, lighting, sabi niya at bahagyang tumikhim. Mali ang lighting nyo. Walang mali sa ilaw. Tinitigan siya ng buong cast. Parang gusto niya na lang umalis. Subalit hindi siya aalis doon nang wala ang asawa niya. Baka maagaw pa ng ibang mukhang puwet. Napakurap ang direktor. Okay, continue. Umupo siya ulit. Baon na sa lupa ang dignidad ni Clark. Nang dumating ang break, lumapit si Angela sa kanya. Nakakahiya ka? Ako? Gulat niyang tanong dito. Anong ginawa ko? Pinaprotektahan ko lang kung anong akin. Sarcastic kung tumawa ang asawa niya. Wow, ang immature mo dyan.
Sinira mong scene ko? Sinira? Inayos ko nga. Alam mo yung partner mong pangit. Wala kayong chemistry. Di kayo bagay. Magpalit ka ng leading man mo. Clark, sabi nito at nakapamewang na sa harap niya. Theater to, hindi taping mo. Tumawa ang mga nakarinig. Mas lalo siyang nainis. Akala ng mga ito, normal lang silang ex-lovers na nag-uusap. Ang lapit mo kasi sa kanya. Bulong na lang ni Clark. Excuse me? Yung lalaki, Dagdag niya. parang dikit na dikit. Napatigil si Angela, tapos tumawa. Selos ka? Hindi. Tanggi niya agad. Anong tingin mo sa akin? Insecure? Sa tingin mo ba may insecure pa ang ganito kagwapong mukha? Concern lang ako sa blocking. Blocking? Ulit pa ni Angela habang natatawa. Talaga? Lumapit sa Leo. Angela, ready na sa next scene. Sorry sir. Tiningnan ito ni Clark na parang isang kontrabida sa teleserye. Ngumiti lang naman si Leo na clueless sa mga nangyayari. Relax ka, bulong ni Angela kay Clark. Single ako dito, kaya pwede akong lumandi kapag nilalandi ako. At ex-lovers ang alam nila sa atin, hindi ba? Bakit nagagalit ka? Hindi ka makamove on sa ex mo? Umiwas siya ng tingin. Sa asawa ko, hindi ako makamove on. Tumawa lang si Angela at matagal siyang tinitigan. Maya-maya'y bumalik na ito sa pagpapractice. Napabuntong hininga na lang siya. Pagkatapos ng rehearsal, hindi siya umuwi kaagad. Umupo lang siya sa loob ng sasakyan. Nakatitig siya sa entrance ng theater na parang bantay. Sir, uwi na po kayo ni Ma'am Angela? Tanong ng driver. Baba ka muna, sabi ni Clark. Kain ka po muna. Tawag na lang ako kapag uuwi na po kami. Nagulat ang driver pero tumango. Sige ho. Pagkasara ng pinto, bumigat ang katahimikan. Doon niya lang narinig ang tibok ng puso niya na mabilis at magulo. Lumabas si Angela sa pinto ng theater. Tumatawa kasama ang ibang cast. Kumaway ito sa mga ito bago humiwalay. Naglakad ito at pumasok na sa loob ng kotse. Napasigaw lang nang makita siya. Clark! Bulong nito. Anong ginagawa mo? Hindi niya na pinatapos. Hinila niya ito at mabilis na inilapat ang mga labi. Binigyan niya ito ng malalim na halik. Nagmamadali at parang may hinahabol na oras. Naniga si Angela sa unang segundo. Nararamdaman niya sa hininga nito na naguguluhan, nagugulat, pero hindi siya tinutulak palayo. Hinawakan niya ang pisngi nito. Hinalikan ang sulok ng labi, pisngi, noo, at pabalik sa labi. Parang sinusubukan niyang kabisaduhin ulit ang mukha ni Angela gamit ang bibig. Takot na takot ako kapag nawawala ka sa akin. Hinihingal niyang sabi. Clark, mahina nitong usal. Nagsiselos ako. Bulong niya pa. Oo, nagsiselos ako. Kumunot ang noo ni Angela. Bakit? Napatawa siya ng maikli. Talaga bang kailangan mong itanong yan? Clark, single ako. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ka single. Asawa mo ako. Ngumuso si Angela. Pero tinatago mo ako. So, ano ako sa mundo mo? Alam ng lahat na single ka. Kaya ako dapat single din. Kapag sinabi ko may asawa ko, magtatanong sila kung sino ang asawa ko. Sinong sasabihin ko kung hindi ka pwede? Si Manong na lang. Mas lalong nairita si Clark. Ano? Tumawa ng pilit si Angela. Mag-asawa tayo, pero hindi mo ako pwedeng angkinin kung mismong sa akin, hindi mo yun ginawa. Hindi mo ako kayang hayaan na angkinin ka rin. Kaya paano ko sasabihin na may asawa ako? Kapag sinabi kong single ako, mas madali yun para sa akin, Clark. Wala siyang nasabi. Hinawakan nito ang kamay niya na nasa pisngi pa rin ito at dahan-dahang ibinaba. Bakit mo ako tinatago bilang asawa mo? Dahil kapag sinabi ko, pwedeng mawala ang lahat ng to. Napaatras ito ng bahagya. Kontrata ko, dagdag pa ni Clark. Image ko, endorsements, projects, lahat nakaangkla sa idea na single ako. Alam mo ba kung gaano kadali akong palitan? Isang skandal lang, isang maling galaw. Tapos na ako. Napatingin sa kanya ang asawa. Clark,
Para mo na ring tinawag na isang skandalang sa buhay mo ang maging asawa ako. Napapikit siya. Natakot ako na mawala ka at mawala ang career ko ng sabay. Ayoko rin na kuyugin ka ng fans. Pero kaya ko namang harapin yan basta kasama ka. Basta tatayo ka para ipagtanggol ako. Pero sa ginagawa mong to, nawawalan na ako sa buhay mo, Clark. Napadilat siya. Nakatitig ito sa kanya habang nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi mo ako nawala. Hindi naman talaga kita iniwan, sabi ni Angela ng dahan-dahan. Tumigil ka na lang talaga sa pagpili sa akin. Parang may sumuntok sa dibdib ni Clark. Dumaan sa isip niya ang lahat ng gabi na mas pinili niya ang taping kaysa sa dinner nila. Lahat ng pagkakataong sinabi niyang next time na lang. Lahat ng pangarap na ipinagpaliban nito para sa kanya. Lahat ng mga makasarili niyang desisyon para lang maging isang artista na hinahangad niya. Angela, pinili kita. Garal-galang boses na sabi ni Clark. Kailan? Tanong ni Angela. Nagang maunawain lang ako sa'yo nun kasi mahal kita. Wala akong maalala pero pakiramdam ko yun ang ginawa ko para magtagal tayong dalawa. Pero sa ating dalawa, hindi ako ang unang tumalikod. Ikaw, Clark. Niyakap na lang ni Clark ng mahigpit si Angela. Doon niya lang mas napagtanto ang lahat. Tama ang kanyang asawa. Sa unang beses pa lamang na tinanggap niya na itatanggi na may asawa siya, hindi niya na ito pinili. Una pa lang, siya na nga talaga ang tumalikod kay Angela. Dahil sa kasikatan na gusto niya, nakalimutan na niya ang babaeng kasama niya sa simula at ang inspirasyon niya na magpatuloy palagi sa buhay. Nang kumalma sa pag-iyak, bumaba na siya ng sasakyan. Tinawagan niyang driver nito para makabalik na. Pero nang si Clark ang bumalik sa kanyang sasakyan, mas naging klaro ang kanyang isipan. Kailangan niyang pumili at ang asawa niya ang kanyang palaging pipiliin. Umupo si Clark sa conference room. Sa harap niya, nandoon ang kanyang manager, legal team, PR head. Sabihin mo ulit, sabi ng manager niya. Para malinaw. Huminga siya ng malalim. I-reveal ko na may asawa na po ako. May nahulog na ballpen sa mesa. Clark, sabi ng abogado ng dahan-dahan. Kapag ginawa mo yan, breach of contract yan sa 3 endorsements. May penalty ka pa. Alam ko po yun. Nakahanda po ako magbayad ng danyos. Isisettle ko po lahat ng kailangan kong isettle. Hindi maliit na penalty, dagdag ng PR head. Pwede kang kasuhan, estafa angle pa nga ang pwede nilang ipilit kasi you profited from a false image. Pwede kang maubos lahat ng naipundar mo. Tumingin siya sa kamay niya. Naalala niya ang lahat ng pwedeng mawala. Pero sa lahat ng yon, si Angela lamang naman ang hindi niya kayang mawala. Babayaran ko po lahat, sabi ni Clark. Napatingin ang lahat sa kanya. Kahit maubos, dagdag niya pa. Ayusin ko po. Hindi ko na po kayang mahalin ng patago ang asawa ko. Wala na ring nagawa ang mga ito kundi sundin kung ano ang kanyang gusto. Katulad ng inaasahan ng mga ito, sunod-sunod ang kanyang naging problema. Pero kinaya niya yon dahil alam niyang si Angela at masayang buhay ang kapalit noon. Sa gitna ng problema, pumunta siya isang gabi sa premiere ng palabas ni Angela. Puno ang maliit na theater. May press, may vloggers, at may fans na nakarinig ng bulong na darating siya. Pero wala siyang pakialam sa mga yon. Sa backstage, nakita niyang naglalakad si Angela habang nanginginig ang kamay. Clark, bulong nito. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya. May aayusin lang, love. Nanood siya ng play. Malakas ang pumalakpak para sa kanyang asawa. Lumabas ang cast para magpasalamat. At doon siya umakyat sa stage. Clark? Sigaw ng audience. Napalingon ang cast. Napalingon din si Angela na gulat na gulat. Nanlaki ang mga mata nito nang lumapit siya sa microphone. Good evening. Tumingin siya kay Angela. Umiiyak na ito kahit wala pa siyang sinasabi. May sasabihin lang ako. Dagdag niya pa. Humawak siya sa kamay ng kanyang asawa. Gusto ko lang sabihin na proud ako kay Angela. Ang galing-galing niya palagi.
Ang galing palagi ng asawa ko. Nakita niya ang gulat sa reaksyon ng mga tao. Pero nagpatuloy lang siya. Yes, Angela is my wife. 5 years na ang aming pagsasama. Bago pa ako sumikat sa industriya, siya ng asawang mahal na mahal ko. Pero dahil sa demand ng fans at management na maging single ako para maging marketable, napilitan akong itago siya at ang anak namin na nasa heaven na. Tumulo ang mga luha ni Angela, kaya hinigpitan niya ang hawak dito. Sorry sa mga fans at supporters ko. Sana maintindihan nyo kung bakit ako nagsinungaling. Sana rin ay mapatawad nyo ako sa aking nagawa. Pero ngayon, ipaglalaban ko ng aking asawa. Minahal ko siya ng patago, pero ngayon, gusto kong ipagsigawan sa mundo na si Angela ang babaeng minamahal ko. Ilang segundo ang lumipas, sumabog ang theater sa sigawan at palakpakan. May umiiyak na supporters niya. May mga nakangiti rin at si Angela umiiyak ng todo habang niyayakap siya. Mahal na mahal kita, bulong niya rito. Mas lalong naluha ang kanyang asawa. Mahal na mahal din kita. Mga buwan ang lumipas. Naging magulo ang lahat para sa buhay ni Clark. May kaso, settlement na kanyang hinarap at mga endorsement na nawala. Lumipat sila sa mas maliit na bahay. Binuksan ang maliit nilang restaurant. Doon muna sila magbabaka sakali. Pero kahit na marami na siyang kinaharap na problema, nagtiwala pa rin sa kanya ang network. Kinuha pa rin siya bilang artista dahil na rin sa petition ng kanyang mga supporter at fans na nananatiling loyal sa kanya. Kaya lang baka mga tatay na lang ang ibigay sa akin na role o mga supporting, sabi ni Clark sa mga fans. Sumagot ang president ng fan club. Okay lang Clark, ang mahalaga makita ka ulit namin sa screen. Sayang ang pag-aharte mo. Ang galing-galing mo pa naman. Naiintindihan namin kung bakit tinago mo ang tungkol sa asawa mo. Nagtatampo kami pero masaya naman kami para sa inyong dalawa. Naging mahirap din siguro para sa inyong dalawa ni Ma'am Angela. Nag-abot ng mga regalo ang kanyang supporters. Pero sa lahat ng regalo, natutuwa siya kapag sinasabi ng mga ito na may regalo din para sa kanyang asawa. Kaya nang iuwi lahat ni Clark at ibigay kay Angela, tuwang-tuwa ito. Wait, mamaya na. Babalik ako sa kusina. Titingnan ko ang niluluto kong sinampalukang salmon. Saad ng kanyang asawa. Napatawa na lang siya nang makitang nagmamadali ito. Pero maya-maya may narinig siyang mga kalampag sa kusina. Agad siyang tumayo at napatakbo roon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakahandusay sa sahig si Angela. Love! Love! Tawag niya rito at agad itong binuhat. Sobrang kabado siya habang isinusugod ito sa ospital. Hindi magising kaya na-confine na si Angela. Hinala ng doktor nito na may kinalaman sa amnesia nito. Ang totoo, last check-up niya sa akin, nabanggit niya na may mga kaunting alaala na siyang bumabalik. Sinabi ko sa kanya na maaari siyang makaranas ng matinding sakit ng ulo at sinabi niya ba sa'yo? Tanong ng doktor. Umiling naman si Clark. Wala po siyang sinabi sa akin. Okay, wag kang mag-alala. Baka makaalala na siya pagising niya. At may mga ibang test din na ginawa kami. Dadalhin na lang namin ang result dito mamaya. Tumango si Clark at nagpasalamat. Makalipas ng 1 oras, nagising na ang asawa niya. Agad siyang tumayo at tiningnan ito sa mga mata. Kumusta ka? Kilala mo ba ako? Anong pangalan ko? Sandaling tulala si Angela sa kanya bago marahang tumawa. Oo naman, ikaw si Clark, ang asawa ko na sobrang gwapo. Napangiti siya at hinalikan ito sa noo. Maya-maya'y bumalik ang doktor, dala ang ilang mga papel. Congratulations! Buntis ka, Angela. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang asawa. Pareho silang naluha at hindi makapaniwala. Nang yakapin ni Clark si Angela, alam niyang simula na yon ng panibagong buhay na nakaabang sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kahit anong relasyon sa ating mga buhay, hindi lang naman basta nasisira sa isang pagkakamali lamang, kundi sa maliliit na pagkakataon na tumigil tayo sa pagpili at pagmamahal sa isa't isa.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.